Tumayo para formally na mag-start po ang ating program. Lord, we thank you so much, Lord, sa isang taon na Maganda sa aming mga buhay. Kami po ay ingatan sa amin, Panginoon. Lalo na sa aming dito, Lord. Salamat po, Panginoon. Lagi kang nariyan, Panginoon. Hindi mo kami iniiwanan, lagi ka namin kasama. So maging sa aming ginagawang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Lord, sa oras nito ay nagpapasalamat po kami sa bawat isa na narito. Para amin mong i-celebrate, Lord, yung kabutihan mo, yung katapatan mo, at ang dakilang pagmamahal mo sa bawat isa amin. Lord, nawa yung aming pong pag-celebrate nito ay ma-enjoy ng bawat isa, Panginoon, hanggang sa matapos po yung gawain nito, Panginoon. Thank you so much, Lord, sa bawat isa na alam ko po, Panginoon, na bawat bagay na aming ginagawa para sa inyo, Panginoon, hindi po ito nawawala ng kapunlan. Amen. Lord, sa iyo lamang namin binabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ito po yung word ay our opening prayer po. So today po, gusto ko lang din po magpasalamat. Sabi nga, it is our great privilege po and honor to warmly welcome to each of you to our year-end party po. So our 5 p.m. actually. So napaka-special po ng hapon ito because it is a time to reflect God. Kahit all of goodness and faithfulness throughout the year. So this is the, ilang araw na lang po matatapos na po yung taon ng 2024. 3 araw so na lang. We are here not just to celebrate po, no, not just the year-end party, but to honor the work of each other po, para po sa bawat isa po sa atin. So alam naman po natin yung pagiging bahagi po natin ng actually ministry na hindi po talaga madali. Ayan. So, but for your commitment and dedication, we have made a big impact po sa bawat service po sa ating church po. And then, thank you for continually serving God. Ayan. So, yun naman din po yung dahilan bakit po tayo nandito sa actually ministry po para po talaga kay Lord. So, today, we celebrate as a family. Not just a friend or sabi nga kaya po tayo nandito sa church. We are as well here sa family po. So, it's a day of fellowship. Ayan, laughter and joy. So, relax, enjoy, and let's make beautiful memories together. Once again, welcome po sa ating ushering year-end party 5 p.m. We filled with God's blessing and love. So, Yeah. maraming salamat po. Yay! Pasalamatan po natin yung bawat isa. Pakibati po yung mga katabi natin. Thank you po. Thank you sa buhay mo. Thank you sa buhay mo. Thank you sa buhay niyo. SSPM. Okay, pwede na po tayo po. Luke 1:46. Tapos magpapasalamat na rin ako sa inyo. Sabi po dito ay Luke 1:47, and my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For He has looked on the humble estate of His servant. For behold, from now on all generations will call me blessed. For He who is mighty has done great things for me, and holy is His name. And His mercy is for those who fear Him. From generation to generation, He has shown strength with His arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones, and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. And He has helped His servant Israel in remembrance of His mercy, as He spoke to our fathers, to Abraham, and to his offspring forever. So the Lord bless the reading of His word. So, ito po ay year-end Christmas party. Ito po ay
bilang celebration po sa inyong nakaraang isang taon na paglilingkod kay Lord. Kaya palakpakan mo naman natin. That is worth celebrating. May isip natin. Kasi mahirap naman mag-look back kung nagsisimula pa lang yung taon. Mas magandang mag-look back ngayon kasi patapos na. And how many of you agree na talaga naman si Lord napaka-faithful? Amen. So, nakita ko lang si Kuya Obet Ate Banji, nung isang taon yan. Wala pa, pero ngayon, yung dalawa, meron na. Ano kaya yung sinasabi? Basta yung... Meron na akong lugaw. Meron. Napansin ko lang ito. Bigla lang. Si Ate Judith, naalala ko parang simula ng taon, nagtatawagan pa kami sa motor. Ngayon, nandito na siya. Okay, so masaya ba kayo nandito si... Yay! Thank you po! Of course, marami pang nadagdag sa atin. And it goes without saying na talaga ho, pag wala kayo, parang ang hirap po sumunod kay Lord. Salamat na lang ho na sumusunod din ho kayo kay Lord. Kasama nating lahat. Alam niyo, pag may pinagagawa naman si Lord, ay tapos pala, siyempre si Miss Maya sa staff, tapos si Ate Shirley sa, di ba tama ba? All ushering. Si Ate Shirley. Oo, malakpakan naman na. Thank you. Alam, naisip ko pagka may pinagawa si Lord, dapat meron din siyang tatawagin iba. Kasi kung mag-isa ka lang, parang trip-trip lang yun. Right. Basta tinawag ako ni Lord, mag-isa mo lang. Di ba trip-trip lang yun? So, kaya minsan, alam ko na talaga si Lord kasi He calls other people with Him. So, ang hirap na maging masustain tayo kung nakikita mo na nobody's encouraging you, nobody's there to be with you. Kaya ang ganda that we get to be together. Alright. So, balik tayo sa message. Yung binasa ko po ay magkakasabi lang kay Mary na mabubuntis siya. So, pag inisip nyo, ano kaya nararamdaman ninyo kung kayo buntis at walang tatay? So, siyempre, una ay fear siguro. Fear kasi nga kakaiba no? Or, pwede rin maging proud kasi siya daw po ay babaeng pinagpala sa lahat. Ibig sabihin, wala na raw babaeng kagaya niya. So she could actually be proud and create a prayer for herself, no? Like, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Now at the hour of our death, amen. The prayer means pa siyang pinagawa. So ibig sabihin, yung kanya pong pagbubuntis kay Jesus would have been a source of her pride or a source of her fear and insecurity. But sa halip ay kaya nga magnificat yung binasa, balikan natin ulit. So hindi siya nag-magnify doon sa fear, hindi niya pinagnify yung ang ganda kasi kakaiba siya. Pero ang sabi niya dito, hindi niya nga binanggit yun. Ang binanggit niya ay, my soul magnifies the Lord. So how does that relate to all of us? Kamusta ba ang inyong naging 2024? Tanongin mo yung katabi mo, kamusta yung 2024? Kaya Ate Marisa, hindi na wala ng anak yan, nadagdagan. Habang magkasama kami ni Chris nakakita ko, nahirapan kang ibigay. Kinausap ko na, okay, yung mga pinasasabi mo, sinabi ko na sa kanya. Para maibigay mo na ng tuluyan si Jasper. Kaya Ate Banji, Kuya Obet, pag may pinasasabi kayo, sabihin nyo lang sa akin, ako magsasabi. Umuwi po sa January. Oo, siyempre mahihiya kayo, di ba? So sabihin nyo na lang sa akin, ako na lang dadaling ko sa opisina, may principal sa office. O yung umayos ka. So,
So, kamusta ba yung 20? Pwede nga nakita niyo sa 2024, kulang. No? Hindi siya sobrang umaapaw na blessing. Lagi tayong pumapalakpak eh. Pag sinasabi, siksik, liglig, at umaapaw, no? Parang, yay, amen. Pero pag tinignan mo, parang madalas, parang laging kulang eh. No? So you could magnify yung fear dahil kulang. Or baka naman ngayong taon, mukhang may katabi ka pa dito, mukhang paldo-paldo ang blessing. Yan. Wala. Wala kayong makita. So, ngayon, kung ikaw naman ay paldo-paldo ang blessing mo, pwede mo rin i-highlight, sabihin mo. Magiging maganda ang 2025 kasi napaka-bless ko ng 2025. Hindi rin natin alam. Sa pagkakatanda ko yung 2019, that might be the greatest year of Victory Balibo. Sa tingin ko, in terms of attendance, in resources, lahat. No? Tapos, siyempre, parang ma-expect mo, 2020, year of double-double. Di ba? Pamihira pala, no? Walang nakakita. Double na pahirap. Nawala yung simbahan ng 2020. Pandemic eh. So ngayon, whether maganda yung nangyayari sa simbahan, or whether napaka-fearful, baka naman kumukonti yung volunteer, or baka naman nararamdaman nyo, naghihina kayo. Alam nyo, either fear or pride, hindi yun ang naging response ni Mary. Okay? Sabi niya, my soul magnifies the Lord. She did not magnify the situation na langkata yung anak niya, or hindi niya minagnify yung, ay, hindi, ako yung pinagpala sa lahat. So, hindi. Ang na-magnify, whether in less or more, is that you will magnify God. Okay? Every step of the way. And my spirit rejoice. So, bakit doon siya nag-rejoice? In God, my Savior. Okay? So, for He has looked on the humble estate of His servant. For behold, from now on, they will call me blessed. For He who is mighty has done great things for me. So I think, wala namang Roman Catholic dito. Sa tingin ko, medyo may mali, no? Sa nangyari sa Roman Catholic. Kasi si Mary nga eh, minagnify niya si Lord. Hindi naman niya minagnify yung kanyang sarili. Mary pointed to God. Okay? Not to her fear, or not to her being blessed, but to the God who blesses. Si Job, no? Sabi niya, the Lord has given, the Lord has taken away. So, minsan, maraming blessing si Lord. Binigay, minsan, mawawala rin. So, that's not the point, no? Whether this year, you have been given. This year, something has been taken away. The highlight is not what is given, nor what is taken away, but praise be the Lord forever. No? In that way, yun po ang tamang response sa lahat ng bagay. Okay? So,